Ang pangalan ko ay Leo. Sa mundo ng takbuhan, tinatawag nila akong leopardo ng disyerto. Sanay ako sa init, sanay ako sa hirap. Pero nang tumapak ang mga paa ko sa Ninoy Aquino International Airport, ngayong araw, ang bumungad sa akin ay hindi isang gubat na pwedeng takbuhan ng isang leopardo. Iyon ay isang higanteng pugon. Sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, isang dambuhalang alon ng init ang sumampal sa mukha ko. Hindi ito tuyong init na nakasanayan ko sa California. Ito ay init na may halong lagkit. Ang halumigmig, humidity, ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa iyong balat, pilit na pinipiga ang hininga mula sa iyong baga. Temperatura, 39 degrees Celsius. Feels like temperature, impyerno. Mabuhay! Welcome to the Raid Games, bati ng isang volunteer na Pinay na may suot na barot saya uniform. Nakangiti siya ng pagkatamis-tamis habang isinasabit sa leg ko ang isang kwintas na gawa sa kabibe. Gusto kong hablutin ang kwintas at itapon sa basurahan. Ang bigat sa pakiramdam. Sa ganitong klasing init, sinong matinong tao ang magsasabit ng kung ano-ano sa leg? Ang lugar na ito ay isang impyerno, bulong ko sa aking coach habang naglalakad kami sa tarmac. Ang hangin ay amoy usok ng tambutso at mainit na aspalto. Seryoso ba sila? Dito nila gaganapin ang marathon? Sa bansang ito na parang niluluto sa sariling pawis. Hanggang sa makasakay kami ng van patungo sa probinsya kung saan gaganapin ang laro, New Clark City, mainit pa rin ang ulo ko. Sumilip ako sa bintana. Ang nakikita ko lang ay semento, mga gusaling tila hindi tapos, at ang walang katapusang traffic. Walang lilim ng puno. Ang mga kalsada ay malalapad nga pero tila walang buhay. Ako ay isang world-class athlete. Ang katawan ko ay isang makina na hinubog ng siyensya. Ang bawat kalori na kinakain ko, bawat patak ng tubig, bawat oras ng tulog, lahat ay kalkulado ng computer. Bawal magkamali. Pero ang bansang ito, ang Pilipinas, parang lahat ay bahala na. Ang driver ng aming van ay may nakasabit na tuwalya sa leg, na tila basahan na. Kumakain siya ng mani habang nagmamaneho, at ang radyo ay pagkalakas-lakas, mga kantang budots na masakit sa tenga. Paminsan-minsan, bumubusi na siya ng walang dahilan at sumisingit sa daan na parang nakikipagpatentero kay kamatayan. Kadiri, bulong ko sabay iwas ng tingin nang makita kong duraan niya ang kalsada pagkabukas ng bintana. Kinuha ko ang aking imported na mineral water mula sa bag. Hindi ako umiinom ng tubig dito. Hindi ako kumakain ng pagkain dito. Puno ang maleta ko ng energy gels, protein bars, at supplements. Sa loob ng 3 araw na ilalagi ko rito, hinding-hindi ako titikim ng kahit anong local food. Baka mamaya ay pagpagpa ang ipakain sa akin. Nang makarating kami sa Athletes Village, lalo akong nadismaya. Bago ang mga gusali, pero maalikabok. Ang aircon sa kwarto ko ay umuugong na parang traktora pero hindi naman lumalamig ng husto. Hoy, Leo! Nakita mo na ba yon? Tawag ng teammate ko mula sa bintana. Tingnan mo sa baba. Sinundan ko ang tinuturo niya. Sa oval sa ibaba, nakita ko ang mga atletang Pilipino na nag-ensayo. Sila ay maliliit, payat, at sunog na sunog ang balat sa araw. Ang ilan sa kanila ay tumatakbo ng nakayapak sa damuhan. Ang iba naman ay nakasuot ng mga sapatos na mukhang nabili lang sa ukay-ukay o sa bangketa ng Quiapo. Ang mga jersey nila ay kupas na, tila ilang taon nang ginagamit. Kinagat ko ang labi ko para pigilan ang tawa. Light games ito, pair. Hindi ito palarong pambansa o liga sa barangay, pang-insulto ko. Sila ba ang makakalaban natin? Ang presyo ng isang sapatos ko ay mas mahal pa yata sa kikitain ng buong angkan nila sa isang taon. Tiningnan ko ang sarili kong paa. Nakasuot ako ng $500 carbon fiber plated shoes. Pinakabagong teknolohiya. Magaan, mabilis, perpekto. Nakakaawa sila, kibit balikat ko. Pero ang sports ay walang awa. Walang puwang ang awa sa marathon. Ang meron lang ay panalo. Nang sumapit ang hapon, lumabas ako para mag-training run. Sa kahabaan ng highway sa Tarlac, walang ibang maririnig kundi ang yabag ng sapatos ko at ang huni ng mga kuliglig. Masyadong tahimik, nakakabingi. Ang init ay hindi humuhupa. Ang aspalto ay naglalabas pa rin ng singaw. Ang relo ko ay tumunog, beep.
Beep. Heart rate high. Relax lang, sabi ko sa sarili. Bukas, luluhod sa akin ang kalsadang ito. Wala akong kalaban dito. Ang kalaban ko lang ay ang oras. Pero ang hindi ko alam, ang kalsadang ito ay hindi ordinaryo. Ito ay isang dambuhalang kawali na bukas ay tutunawin ang lahat ng yabang ko sa katawan. At yung atletang Pinoy na sunog ang balat at sira ang sapatos. Siya pala ang magiging guro ko sa pinakamahalagang leksyon ng buhay ko. Isang leksyon na hindi ko natutunan sa Harvard o sa anumang training camp. Pagdating ng hapunan, ang dining hall ay parang piyesta. Maingay, magulo. Ang mga atleta mula Thailand, Vietnam, Malaysia ay nagtatawanan. Ako? Nasa isang sulok, mag-isa. Sa harap ko ay isang pinggan na walang laman. Dahan-dahan kong nilabas mula sa aking bulsa ang vacuum-sealed chicken braised na baon ko. Ito lang ang kakainin ko. Leo, bakit ayaw mong kumain doon? May sinigang at adobo raw. Subukan mo, yaya ng kasama ko habang may bitbit na mangkok na puno ng sabaw. Amoy maasim na sampalok at patis. Gusto mo bang magpakamatay ang bituka ko, irap ko? May karera bukas. Hindi ako pwedeng magka-diarrhea. Habang inunguya ko ang matabang na manok, pinagmasdan ko ang kabilang mesa. Ang Team Philippines. Ang dami nilang kumain ng kanin. Bundok-bundok na kanin. Ang ulam nila ay mamantika. Ang iba ay nagkakamay pa habang kumakain, dinudot-dot ang ulam sa sausawan na may sili. Ang bibig nila ay puno ng pagkain habang nagkukwentuhan at tumatawa ng malakas. Zero professionalism, iling ko. Paano sila magiging mabilis kung puro carbohydrates at mantika ang laman ng tiyan nila? Muli, napadako ang tingin ko sa kanilang mga paa. Bukas, tatakbo sila ng 42 kilometers. Pero tingnan mo ang suot nila. Mga sapatos na walang brand. Ang iba, nakasuot ng sapatos na canvas lang, yung ginagamit ng mga estudyante sa IE. Ang swelas ay pudpud na, halos lumapat na sa lupa ang sakong. Nahihibang na ba sila, bulong ko? Ang marathon ay pagpatay sa binti. Kung wala kang gel cushion o Zoom Air technology, madudurog ang tuhod mo. Pero heto sila, handang sumabak sa gyera gamit ang tsinelas na pambahay. Sa sandaling iyon, nagtama ang paningin namin ng isang atletang Pinoy. Kayo Manggi, medyo maliit, pero ang ngiti ay abot hanggang mata. May hawak siyang saging na saba. Inabot niya ito sa akin. Sir. Banana. Pampalakas, tanong niya sa barok na English, pero puno ng sinseridad. Tinaas ko ang kamay ko bilang pagtanggi. No way. Umiwas ako ng tingin. Sir. Hindi ko kailangan ng respeto mo, at lalo nang hindi ko kailangan ng saging mo. Hindi tayo magkaibigan. Kalaban kita. At sa totoo lang, hindi nga kita tinuturing na kalaban eh. Turista lang kayo rito, sabi ko sa isip ko. Kasali lang kayo para masabing may representative ang host country. Ako, nandito ako para sa ginto. Nang gabing iyon, inilatag ko ang aking armadura sa kama. Year watch $1,000, kayang sukatin ang lahat pati oxygen level. Sunglasses, 100% VE protection, polarized. Compression gear, scientifically designed para sa airflow. At ang aking sapatos. Ang orange na sapatos na kumikislap. Hinalikan ko ang sapatos. Bukas, susunugin natin ang semento. Sumilip ako sa labas. Mula sa quarters ng mga Pinoy, may naririnig akong naggigitara at kumakanta ng Eraserheads. Nakakabwisit, patay ko ng ilaw sabay talukbong ng kumot. May karera bukas, nagkakantahan pa. Siguradong talo na sila. Pinikit ko ang mata ko. Sa imahinasyon ko, suot ko na ang gold medal. Ang init ng Pilipinas. Ang mga taong nakasapatos na sira. Lahat yan ay maiiwan sa alikabok ng aking carbon fiber na mga yapak. Pero hindi ko alam sa pagsikat ng araw bukas. Ang mga sapatos na sira na iyon ay magdadala ng isang karangalan na hindi kayang bilhin ng pera. 6:00 ng umaga. Ang langit sa gitnang Luzon ay kulay dugo. Karaniwan, dapat presko pa ang oras na ito. Pero dito, ang hangin ay mainit na. Malagkit. Bang! Pumutok ang baril. Sumibad ako na parang palaso.
Walang lingon-lingon. Ang mga binti ko ay gumagalaw ng may katumpakan ng isang Swiss watch. Kaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan. Ang mahal kong sapatos ay tumatalbog sa semento, tinutulak ako pasulong. Hinihiwa ko ang hangin. Unang kilometro. Tiningnan ko ang relo. Pace, 3 oras 30 minuto, Ellen. Perpekto. Lumingon ako saglit. Ayon sila. Naiwan na. Ang mga Pinoy, Indonesian. Nagkukulumpulan sa likod, nagtutulakan pa. Lalo na yung Pinoy na may sirang sapatos. Natabunan na siya ng dami ng tao. Ang takbo niya ay parang hindi pang kompetisyon, parang naghahabol lang ng jeep. Good be, amateurs, nisi ko sa isip ko. Ako na ang nangunguna. Solo flight. Walang nasa harap kundi ang escort na pulis na nakamotorsiklo. Ang highway ay malawak at walang katapusan. Sa gilid ng daan may mga nakatayo. Mga lokal na residente. May mga bata, matatanda, may hawak na maliliit na bandila ng Pilipinas. Pilipinas! Laban! Puso, sigaw nila. Pagdaan ko, kumakaway sila. Ang iba sumisigaw, Go Joe! Good luck! Friendly sila masyado. Tinitingnan nila ako na parang isang artista o dayuhang idolo. Pero hindi ko sila pinansin. Hindi ako kumaway. Hindi ako ngumiti. Laser focus. Bawal mawala sa wisyo. Kilometro 1-0. 15. 20. Hindi bumabagal ang takbo ko. Ang pawis ay tumutulo mula sa noo ko papasok sa mata, pero baliwala yon. Ako ay makina. Hindi napapagod. Walang makakahabol sa akin. Akin ang ginto. Pero paglampas ng kilometro 20, may nagbago. Tumahimik ang paligid. Wala ng bahay. Wala ng tao. Nasa gitna na ako ng kawalan, mga bukid ng tubo at talahib sa magkabilang gilid. At ang araw. Ang haring araw ng Pilipinas ay nagising na ng tuluyan. Mula sa pagiging mapula, ito ay naging puti at nakakabulag. Nasa tuktok na ito ng langit. Walang lilim. Kahit isang puno, wala. Ang likod ko ay parang pinaplansa. Ang kalsada ay nagiging marriage, kumikislap sa init. Walang hangin. Bawat hinga ay parang lumalanghap ng apoy. Tiningnan ko ang relo. Pace, 3 oras 45 minuto, Ellen. Bumagal ako. Okay lang yan, sabi ko. Mainit lang ng konti. Profesional ako. Inom lang ng tubig, okay na. Hinugot ko ang bote sa bewang ko at tinungga. Ang tubig. Mainit na. Parang kape. Pero ininom ko pa rin. Lumingon ako. Wala pa ring sumusunod. Ang lungkot naman, naisip ko bigla. Ang manguna ay laging malungkot. Pero ang kalungkutan dito ay iba. Nakakatakot. Parang pinapanood ako ng kalikasan, hinihintay akong bumagsak. Kilometro 25. Nagsimula na ang delubyo. Ang langit ay puting-puti. Ang init ay tumatagos sa bungo ko. Sapatos ko. Ang sapatos na perfect engineering. Nararamdaman ko na parang natutunaw ang pandikit nito sa init ng aspalto. Bawat hakbang ay sticky. Mabigat. Kinuha ko ulit ang bote ng tubig. Wala na. Puro hangin na lang ang lumabas. Ano? Ubos na. Inalog ko. Tuyo. Mali ang kalkulasyon ko. Sa sobrang init at humidity ng bansang ito, ang katawan ko ay parang espongha na natuyo agad. Tumingin ako sa malayo. Nasaan ang water station? Wala akong makita. Sobrang layo pa ng susunod na bayan. Nanuyo ang lalamunan ko. Hindi na ako makalunok. Ang hangin na pumapasok sa ilong ko ay parang blow dryer na nakatutok sa baga ko. Biglang umikot ang paningin ko. Focus, Leo. Focus, sigaw ko sa sarili. Hinubad ko ang mamahalin kong salamin. Sa gabal. Puno na ng pawis at dulas ng dulas sa ilong ko. Hinagis ko ito sa damuhan. $200 Oakley.
Naiwan sa tabi ng kalsada sa Tarlac. Wala na akong pakialam. Tumingin ako sa paligid. Walang tao. Walang 7-Eleven. Walang vending machine. Anong klaseng lugar ito? Bakit walang puno? Bakit puro semento at damo lang? Ang yabang ko kanina ay unti-unting naglalaho, sumasama sa singaw ng lupa. Hindi ako pwedeng huminto. Kapag huminto ako, matatalo ako. Lalampasan ako ng mga amateur na yon. Pinilit kong ihakbang ang paa ko. Pero ang mga binti ko ayaw nang sumunod. Naninigas na ang mga kalamnan ko. Cramps. Kilometro 30. Sa wakas, may nakita akong mga tao. Mga magsasaka sa gilid ng daan. Nakaupo sila sa ilalim ng isang kubol na gawa sa trapal. Nang makita nila ako, tumayo sila. May hawak silang mga tabo at pitsel. Water. Tubig, sir. Tubig, sigaw nila. Gustong-gusto kong lumapit. Uhaw na ako. Pero bumalik ang boses sa utak ko. Madumi ang tubig nila. Cholera. Amoeba. O baka may gayuma. Huwag kang inom ng hindi sealed. No, sigaw ko kahit paos na ako. Alis! Layuan niyo ako. Umiwas ako ng takbo. Nakita ko ang gulat at lungkot sa mga mukha nila. Gusto lang nilang tumulong. Pero ang utak ko, niluto na ng araw, kaya naging praning na ako. Nagpatuloy ako. 1. 2. Pero pagdating sa kilometro 35 signpost. Bumaliktad ang mundo. Sa marathon, tawag dito The Wall. Pero sa Pilipinas, hindi lang ito pader. Ito ay herno. Paglagpas ko sa sign, parang may pumutok na fuse sa katawan ko. Biglang nawala ang lahat ng tunog. Huni ng kuliglig. Wala. Yabag ng paa ko. Wala. Ang naririnig ko lang ay isang matinis na riiing sa tenga ko. Nanlabo ang paningin ko. Ang kalsada ay naging alon-alon. Ang mga puno sa malayo ay parang sumasayaw. Huwag. Huwag kang hihinto. Sinubukan kong humakbang. Pero ang paa ko ay parang sementong nakabaon sa lupa. At naramdaman ko ang pinakanakakatakot na senyales. Hindi na ako pinapawisan. Sa 40 degrees na init, tuyong-tuyo ang balat ko. Heatstroke. Katapusan ko na. Tubig. Kailangan ko ng tubig. Gumuwang-jiwang ako. Kaliwa, kanan. Parang lasing na naglalakad sa EDSA ng madaling araw. Ang mundo ay naging puti. Black. Bumagsak ako. Ang mukha ko sumubsob sa mainit na lupa. Ang lasa ng alikabok at tuyong damo ay pumasok sa bibig ko. Sakit. Wala na akong maramdaman. Manhid na. Sinubukan kong bumangon. Tinukod ko ang kamay ko. Pero nanghina ako at bumagsak ulit. Ang relo ko sa pulso ay nagbeep. Stopped. Nakakatawa. $500 na sapatos, $1,000 na relo. Lahat walang silbi dito sa lupang ito. Habang nakadapa, pinilit kong imulat ang mata ko. May mga anino. Tao. Tumatakbo sila palapit mula sa isang kubo. May hawak silang kung ano. Patalim? Itak? Ang mga ngipin nila ay mapula. Dugo? Aswang. Naku po. Ang takot ko ay naging hysterical. Baka dne. Baka tulisan. Baka whole-daper. Kukunin nila ang relo ko. Kukunin nila ang sapatos ko. Papatayin nila ako dito at walang makakaalam. Gusto kong sumigaw ng tulong o kaya layuan niyo ako, pero ang lumabas lang ay ungol. Yuh! Ay! Isang anino ang tumakip sa akin. Isang mamang may hawak na itak. Ang ngipin niya pulang-pula. Inabot niya ang kamay niya sa akin. Huwag, sigaw ng isip ko. At nilamon na ako ng dilim. Nagising ako na umiikot pa rin ang mundo. Pero mas matindi ang init. At may mga kamay. Magagaspang na kamay ang humahawak sa akin. Hinihila nila ako. Aray, sigaw ko. Isang mukha ang bumungad sa akin.
Isang matandang lalaki. May nakapulupot na maruming bimpo sa ulo. Ang bibig niya ay nakangangaat. Pula. Puno ng dugo ang ngipin niya. Demonyo, sigaw ng utak ko. May sinasabi siya. Tubig. Tubig. Sa pandinig ko, ang sabi niya ay bigay. Bigay. No. Buong lakas kong tinulak ang kamay niya. Get away. Layuan niyo ako. Pero malakas siya. Sobrang lakas. Dumating pa ang dalawang lalaki at binuhat ang paa ko. And my shoes. Oh God, in my shoes. Tinatanggal nila ang $500 kong sapatos. Mga magnanakaw. Nagwala ako. Sinipa ko sila kahit na namimilipit sa cramps ang binti ko. Biglang kumislap ang isang bagay. Yung itak. Nakasukbit sa bewang ng mama. Ang talim nito ay kumikinang sa araw. Nanigas ako. Katapusan na. Papatayin nila ako para sa sapatos. Please, pagmamakaawa ko habang tumutulo ang luha. Kunin niyo na ang relo. Kunin niyo na ang sapatos. Huwag niyo lang akong patayin. Sinubukan kong kalasin ang relo pero nanginginig ang kamay ko. Napakunot ang noo ng mamang, duguan ang bibig. Hinawakan niya ang pulso ko ng mahigpit. Huwag. Binuhat nila ako ng tuluyan. Pinikit ko ang mata ko, hinihintay ang taga ng itak. Pero, walang sakit na dumating. Sa halip, lilim. Hindi nila ako binabaklas. Binubuhat nila ako. Inalis nila ako sa gitna ng kalsada at dinala sa ilalim ng isang malabay na puno ng mangga. Dito lang. Pahinga, boses ng isang lola. Dumilat ako. Nasa lilim na ako. Pero takot pa rin ako. Yakap-yakap ko ang relo ko. Lumapit ang lola. May hawak siyang maliit na bote na may lamang berdeng likido. At barya. Anong gagawin niyo? Umatras ako. Binuhos niya ang likido sa palad niya. Amoy menthol. Amoy gamot. Pinahid niya ito sa noo ko, sa lig ko, sa sentido ko. Ang lamig. Parang yelo na dumampi sa nag-init kong balat. Ang bango ng effervescent oil o white flower ay pumasok sa ilong ko at parang nilinis ang utak ko. Nawala ang pagpupumiglas ko. Hindi ito lason. Gamot ito. Helot. Hilot, ngiti ng lola. Tapos yung mamang akala ko ay aswang. Hindi pala dugo ang nasa bibig niya. Nganga. Betel nut. Ngumunguya siya ng nganga kaya pula ang bibig niya. Ang itak sa bewang niya. Gamit sa bukid. Kinuha niya ang itak at lumapit sa akin. Napapikit ulit ako. Tsug. May tinaga siya. Pero hindi ako. Isang buko. Niyog. Binutas niya ito, kumuha ng straw at inabot sa akin. Inom, sir. Buko juice. Good for you. Isang oras ang nakalipas, siguro tinabig ko to. Pero ngayon, nanginginig kong inabot ang buko. Sinipsip ko ang sabaw. Diyos ko po. Ang tamis. Ang lamig. Hindi ito lasang plastic bottle. Lasang lupa, lasang buhay. Parang binuhusan ng tubig ang tuyong disyerto ng lalamunan ko. Inubos ko ang sabaw. Binuksan pa nila ang buko at pinakain sa akin ang laman. Masarap, tanong ng lola. Opo. Masarap, napasagot ako ng Tagalog ng di oras. Tumutulo ang luha ko. Tiningnan ko ang sarili ko. Suot ko ang $1,000 relo. Suot ko ang $500 sapatos. Pero walang nagawa ang mga yan. Ang nagligtas sa akin ay ang $0.50 na effervescent oil at ang buko na pinitas lang sa puno. Nahiya ako. Sobrang nahiya. Sinigawan ko sila kanina. Pinagbintangan ko silang masama. Pero hindi nila ako iniwan. Kahit ininsulto ko sila, binuhat pa rin nila ako sa lilim. Ito pala ang sinasabi nilang bayanihan. Sorry, bulong ko. Sorry po talaga. Tinapik ni tatay ang balikat ko. Okay lang, Joe. Pahinga ka. Tumingin ako sa kalsada.
Tuloy pa rin ang karera. May mga tumatakbo. Tinitingnan nila ako. Si Liu yun na. Tumba na? Wasak na ang pangarap ko. Talo na ako. Sinubukan kong tumayo. Aray! Bumigay ulit ang binti ko. Pulikat. Hindi ako makatayo. Tapos na. Uwi na akong luhaan. Biglang may narinig akong yabag. Mabigat. Pagod. Tumingala ako. Nakita ko yung sapatos. Sapatos na kulay berde. Canvas. Butas na ang gilid. Tumingala pa ako lalo. Siya, yon. Yung Pinoy na inalok ako ng saging kagabi. Si John. Pangalawa siya sa karera kanina. Kung magtutuloy-tuloy siya, pwedeng silver o gold pa siya. Pero huminto siya. Nakatayo siya sa harap ko. Anong ginagawa mo? Tanong ko, paos na ang boses. Takbo na. Mananalo ka. Hinal na hinal siya. Basang-basa ng pawis ang jersey niyang may tatak na Pilipinas. Pero nakangiti siya. Inilahad niya ang kamay niya. Tara, sabi niya. Nababaliw ka na ba? Sigaw ko. Umalis ka na. Wala nang tao sa harap. Gold medal yan. Para sa bayan mo yan. Umiling si John. Hindi, sagot niya ng mariin. Sabay tayo. Hinablot niya ang braso ko. Ang lakas ng grip niya. Hinila niya ako patayo. Aray ko, halos mapaiyak ako sa sakit ng binti ko. Inakbayan niya ako. Binuhat niya ang bigat ko sa balikat niya. Mas maliit siya sa akin, pero sa oras na yon, parang siya si Samson. Bakit? Tanong ko habang umiiyak. Lelo, you stop. Tumingin siya sa akin. Mata sa mata. Walang iwanan, sabi niya. We start together. We finish together. Kinuha niya ang natitira niyang tubig sa bote at pinainom sa akin. Tapos, binuhusan niya ako ng tubig sa ulo para mahimasmasan. Napahagulgol ako. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya. Tinawag ko silang amateur. Hinamak ko ang sapatos niya. Pero sino ang tunay na champion? Ako, tumatakbo para sa ego ko. Siya, tumatakbo para sa kapwa niya. Ang sapatos ko, $500. Ang sapatos niya, siguro $100 lang sa Divisoria. Pero ang sapatos na yon ay tumatahak sa landas na hindi ko kayang abutin. Kapatid muna, bago medalya, sabi niya habang hinihila ako pasulong. Naglakad kami. Magkaakbay. Ang bigat ko ay pasan niya. Nilampasan kami ng iba. Heto na ang taga-Thailand. Taga-Vietnam. Nalagpasan ka na, iyak ko. Wala na yung gold mo. Hindi siya lumingon. Hayaan mo sila, sabi niya. Takbo lang tayo. Dahan-dahan. Puso lang. Sa loob ko may nabasag. Ang pader ng kayabangan ko. Durog na. Ang init ng araw sa Tarlac ay nandoon pa rin. Pero hindi ko na nararamdaman ang paso. Dahil ang init ng pagmamalasakit ng taong ito ay mas matindi pa sa araw. Anong pangalan mo? Tanong ko. John, sagot niya. John po. John, bulong ko. Salamat, John eh. Nagpatuloy kami. 7 kilometro pa. Ang layo pa. Pero ang diwa ko ay buhay na buhay. Kailangan kong tapusin ito. Hindi para sa medalya, kundi para sa taong ito na nagsakripisyo para sa akin. Ang huling 7 kilometro ay parang penitensya. Bawat hakbang ay parang pako. Pero hindi ako binitawan ni John. Malapit na. Konti na lang pere, bulong niya. Pagod na rin siya. Hindi biro ang magbitbit ng tao habang tumatakbo. Pero ang mata niya nagniningas. Nakita na namin ang New Clark City Stadium. Pumasok kami sa tunnel. Dilim. Tapos. Liwanag. Roar. Sabog ang hiyawan. Akala ko bubuhin kami. Kasi huli na kami. Tapos na ang karera. Pero mali ako. Hindi pangungutya ang naririnig ko. Pilipinas! Ay! Iwan! Puso!
Puso. Ang libu-libong tao sa stadium ay nakatayo. Pumapalakpak. Umiiyak. Nakikita pala nila kami sa big screen habang magkaakbay na naglalakad. Hindi sila nagbubuni para sa nanalo. Nagbubuni sila para sa kapatiran. Ang sikip ng dibdib ko. Ito ang mga taong minaliit ko. Ito ang bansang tinawag kong impyerno. Pero tingnan mo. Sila ang may pinakamagandang kalooban sa buong mundo. Go, John. Mauna ka, tinulak ko siya nung malapit na kami sa finish line. Siya ang nagligtas sa akin. Dapat siya ang mauna. Siya ang bida rito. Pero umiling si John. Hinigpitan niya ang hawak sa akin. Sabay, sabi niya. At sabay naming tinapak ang finish line. Bumagsak kami sa damuhan. Higa. Tihaya. Ang langit ay asul na asul. Pagod na pagod ako pero ang gaan ng pakiramdam ko. Nanalo na ako ng maraming marathon sa buong mundo. Pero wala pang karera ang nagparamdam sa akin ng ganitong kukumpleto. Lumingon ako kay John. Nakahiga rin siya, tumatawa habang nakatingin sa langit. Ang sapatos niyang canvas ay wasak na wasak na. Kitang-kita na ang daliri ng paa niya. Pero sa paningin ko, yan ang pinakamagandang sapatos sa mundo. Thank you, brother, sabi ko. Salamat din, kapatid, sagot niya. Wala akong nakuhang gold medal. Pero nakuha ko ang ikahulugan ng pagiging tao. Nag-check-in ako ng bagahe. Magaan ang bag ko. Dahil may iniwan akong mahalagang bagay dito. Kanina lang, bago ako umalis sa Athletes Village, pinuntahan ko si John. Nakita ko siya sa labas ng quarters, tinatahi ang sirang sapatos niya gamit ang sinulid at karayom. Lumuhod ako sa harap niya. John, tawag ko. Nagulat siya. Leo. Uwi ka na. Tumango ako. Nilabas ko mula sa backpack ko ang isang kahon ng sapatos. Ang aking $500 carbon fiber shoes. Nilinis ko ito kaya mukhang bago ulit. Ito, abot ko sa kanya. Para sa'yo. Nanlaki ang mata ni John. Inilayo niya ang kamay niya. Naku, hindi. Mahal yan. Nakakahiya. Kunin mo, pinilit kong ilagay sa kamay niya. Ang paa ko, hindi bagay sa sapatos na yan. Ikaw ang bagay dyan. Pang-champion yan. At ikaw ang tunay na champion. Nanginginig na hinawakan ni June ang sapatos. Parang batang nakahawak ng ginto. Tapos may kinuha siya sa lig niya. Isang kwintas na gawa sa kahoy. May palawit na krus at maliit na imahe ng Santo Niño. Luma na pero makintab dahil sa pawis at gamit. Para sa'yo, suot niya sa akin. Anting-anting. God bless you always. Nagyakapan kami. Mahigpit. Magkaibang bansa. Magkaibang wika. Magkaibang estado sa buhay. Pero sa sandaling iyon, magkapatid kami. Ngayon, habang nasa eroplano, sumilip ako sa bintana. Ang Maynila ay kumikinang sa ilaw. Ang traffic, ang init, ang gulo. Dati kinasusuklaman ko yan. Ngayon, namimiss ko na agad. Hinawakan ko ang kahoy na Santo Niño sa lig ko. Pumunta ako dito para humakot ng ginto. Pero umuwi ako na may bitbit na diamante, ang puso ng Pilipino. Kinuha ko ang cellphone ko at nag-post sa Instagram. Litrato namin ni June na magkaakbay sa finish line. Ang caption. Tumatakbo ako sa loob ng 10 taon. Pero ang 42 kilometers sa Pilipinas ang pinakamagandang bayahe ng buhay ko. Dahil sa kalsadang iyon, hindi ako nag-iisa. Salamat, Pilipinas. Hindi niyo ako tinuruang maging magaling na atleta. Tinuruan niyo akong maging mabuting tao. Babalik ako. Hindi para lumaban. Kundi para tumulong. Lumipad ang eroplano palayo. Pumikit ako. Ang puso ko. Naiwan sa ilalim ng mainit na araw ng Pilipinas.